Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Si Alexa ay isang dalaga na estudyante sa universidad, at ang nag-iisang tagapag-alaga ng kanyang 7 taong gulang na nakababatang kapatid na lalaki na nagdurusa sa kanser sa baga. Hindi niya kayang bayaran ang pera na kailangan para sa kanyang operasyon, kaya ang tanging pagpipilian na mayroon siya ay maging isang surrogate para sa isang mayamang estranghero. Si Sebastian Madrigal ay isang gwapo at 24 na taong gulang na bilyonaryo na may mapagkumbabang kalooban. Dahil sa pangangailangan ng kanyang mga lolo't lola na makita ang isang apo sa tuhod bago sila mamatay, napilitan si Sebastian na kumuha ng isang surrogate. Ngunit hindi inaasahan ni Alexa at Sebastian na sila ay nakatadhana sa isa't isa. Part 1. Ate Alexa, okay ka lang? Narinig ko ang boses ng kapatid kong si Janos. Gusto kong umiyak dahil hindi ako magiging okay kung wala siya dahil wala akong panggastos sa sakit niya. Okay lang ako bunso, ano ang gusto mong kainin? Tanong ko sa kanya nang lumapit siya sa akin at niyakap ako. Gusto ko ng bread with cheese ate. Napatingin ako sa maliit niyang katawan at nanikip ang puso ko dahil paano ko siya ililigtas. Mahal ko siya at wala akong maisip na isang araw na wala siya. Umiti ako sa kanya at tumango bago pumunta sa kusina. Pagkatapos ng almusal ay pumunta ako sa ospital kasama si Janos. Pagpasok namin sa ospital ay nakita namin sa lobby ang doktor na si Dr. Sandoval. Siya ang doktor at tumutulong sa lahat ng pangangailangan sa kalusugan ni Janos. Good morning little one. Nakangiti niyang sabi at masayang tumawa si Janos dahil gusto niya talaga itong doktor na si Dr. Sandoval. Good morning doctor, sagot ni Janos habang tumatakbo papunta sa doktor. Pagkatapos ay binuhat niya si Janos at tumango sa akin bago pumasok na kami sa loob ng hospital room. Pagkaraan ng ilang oras dumating ang doktor na si Dr. Sandoval. Alexa, pwede ba kitang makausap saglit? Tanong niya at tumango naman ako pero ito ang pinakakinatatakutan ko sa buhay na ito. Wala akong ideya kung ano ang gustong sabihin sa akin ng doktor ngunit alam kong ito ay tungkol sa kalusugan ni Janos, baka maganda o masama ang balita pero natakot lang ako. Di na maganda ang kalusugan ni Janos. We should do the surgery as soon as possible. My heart shattered into pieces as I heard him. Hindi sinasadyang tumulo ang luha sa aking mga mata. Bakit nangyari ito sa amin? Alexa, I know you have money problem. I'm so sorry. Tinapik ni Dr. Salvador ang balikat ko. Napabuntong hininga ako dahil kahit anong mangyari, maghahanap ako ng pera para sa operasyon niya at pagalingin siya. Doc, hahanap ako ng pera, sabi ko habang pinupunasan ko yung luha ko. You have a maximum of 10 months. It will be great if you could find it soon. Tumango ako at tiningnan si Janos sa glass wall at nakangiti siya sa isang nurse habang nakikipagkwentuhan. Hindi ako papayag na may mangyari sa kanya dahil siya lang ang taong meron ako. Si Janos ay dapat manatili sa ospital simula ngayon. Nakatingin pa rin ako kay Janos. Ang cute niya at magiging gwapo siya in the future kaya dapat bilang kapatid niya protektahan ko na lang siya. Sige po doktor, at pumasok na ako sa room ni Janos at umupo sa kama sa tabi niya. Mamamatay na ba ako, Ate Alexa? Pinilit kong wag tumulo ang luha ko dahil ayokong umiyak sa harap niya. Umiti ako ng pilit at dinala siya sa kandungan ko habang sinimulan kong haplusin ang malasutla niyang dark brown na buhok. Hindi, gagaling ka agad. At hinalikan ko ang ulo niya at ipinatong ang baba ko sa ulo niya. That's great, nagsimula siyang tumawa. I clenched my jaws because I don't want to cry. Sumasakit ang puso ko at parang may pumipiga sa puso ko ng sobrang higpit. I love you so much Janos, sabi ko sabay halik sa maliit niyang pisngi. I love you so much more ate, na may kasamang paghalik sa noo ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil sa sakit na nararamdaman ko sa puso ko pero walang sakit na makakapantay sa sakit na yon. Janos, kailangan mong manatili dito ng ilang buwan. Okay lang ba bunso? Tanong ko at tumango naman si Janos na may kasamang masayang ngiti. I will play with Dr. Salvador all day, sabi niya habang tumatalon.
Umiti ako sa kanya at tumayo na para umalis. Pero ate, you will come to see me every day, di ba? Umuso siya habang nakagat ang maliit niyang labi. Oo, syempre naman, at lumabas na ako ng hospital at umuwi. Pupunta pa sana ako sa university pero ang gulo ng isip ko kaya dumiretso na ako sa bahay. Pagka-uwi ko ay tumalon ako sa kama at nagsimulang umiyak dahil sa pagod at natatakot ako sa buhay ni Janos. Pagkatapos kong umiyak ay pumasok ako sa banyo at naghilamos ng mukha at nagpalit ng bagong damit. Pagkatapos ay narinig kong may kumatok sa pinto. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si Tita Elise. Alexa, umiiyak ka ba? Tanong niya habang pilit akong ngumiti. Then she asked what happened and I told everything that my heart was feeling and about my helplessness. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at hinila ako sa isang mainit na yakap. Para talaga siyang nanay, laging nag-aalaga sa amin ni Janos pero ngayon tumatanda na siya at hindi ko na siya maistorbo sa mga kailangan namin. Alexa, I'm sorry for telling you this, but I can't stay without even inform you at wala din akong masyadong pera. Buntong hininga niyang sabi at wala akong pakialam at pera lang ang gusto ko. Gusto kong bayaran ang operasyon ni Janos sa lalong madaling panahon. Sabihin mo Tita Elise, sa puntong ito gagawin ko ang lahat para sa buhay ng kapatid ko. Kahit ibenta ko pa ang katawan ko, sabi ko sabay kuha ng mga kamay niya at nilagay sa dibdib ko. Hindi ko alam Alexa pero sasabihin ko sa'yo at ikaw ang magdedesisyon. Mabilis ako na tumango sa kanya at bumuntong hininga. Isang mayamang pamilya na naghahanap ng surrogate. Gusto nilang magkaroon ng tagapagmana sa lalong madaling panahon at magbabayad sila ng 1 million pesos sa surrogate. Sabi niya at tumingin sa mga mata ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at tumingin ako sa ibaba. Isang surrogate. Kakayanin ko bang manganak ng isang sanggol para sa isang hindi kilalang lalaki? Ano ang kanilang mga kondisyon? Itinanong ko. Napatingin ako sa mukha ni Tita Elise at alam kong malungkot siya at ayaw niya akong nakikitang ganyan. Siya ang babaeng nagturo sa akin na maghintay hanggang sa ating mga nakatadhana at sa sandaling dumating sila ay magiging masaya ang ating buhay. You have everything they need. Beauty, intelligence and virginity. And you have those things beyond what they expect. Pumikit ako at pinag-isipan ito ng mabuti. So kailangan kong ibigay ang virginity ko. Okay lang magiging maayos din ang lahat at ginagawa ko ito para sa kapatid ko. Nanganganak lang ito ng buhay para mailigtas ang isa. I agree. I will be their surrogate but please don't let Janos know anything about this, sabi ko habang nakangiti sa kanya. I saw the hurt expression in her face but she nodded at me at pilit nang umiti. She really cared about me and I will always be grateful to her. Ipapaalam ko sa kanila at dadalhin kita doon. Tumango ako saka siya tumayo at umalis. Bumuntong hininga ako at tumingala sa kisame. Ganito na ba ang mangyayari sa buhay natin mama? Nawalan ako ng mga magulang at ngayon ay naghihirap ako dahil sa pagkawalang iyon. Magiging maayos ang lahat basta't ligtas at malusog si Janos. Sebastian, kailan mo kami bibigyan ng apo sa tuhod? Malapit na kami sa kamatayan at matatanda na kami, sabi ni Lola ni Sebastian. Kailan kaya ako magkakaroon ng mapayapang tulog? Bakit gusto nila ng apo sa tuhod? May apo na sila. I don't want Lola. I'm not ready to have a child, sabi ko sabay bangon sa kama ko at naglakad papunta sa kanya. Mamamatay ka ba sa virginity mo? Kilala ng lahat si Sebastian. Akala nila bakla ka, umiiyak na sabi ng lola ko sabay hampas ng malakas sa dibdib ko. Aray ang sakit Lola, sabi ko habang nakangiti sa akin at nagsimulang umiyak ng malakas, ang drama queen. Pagkatapos parehong dumating sa kwarto ko sina lolo at daddy at nakasimangot sa akin. Si, apo lang ang hiningi ko pero sinigawan niya ako, humihikbi siya habang nakayakap sa tatay ko. Bumuntong hininga ako at tumingin sa kanila. Sebastian, do our last wish baby. We want to see a little prince or a princess before we die. Si lolo naman ang nagsimulang nagsalita this time. Wala akong babae kaya paano ako magkakaanak? I can't do it alone. You know that fact right? Sabi ko kasi gusto ko na silang sumuko sa last wish nila. Sige na, pakasalan mo si Claudia. Manganganak siya sa baby mo. What the fuck? Si Claudia, ang tuso at kasuklam-suklam na pokpok. No, not her. I don't like women like her and she sleeps with men every day. Nailabas ang di pagkagusto ko at napatingin kay Lola na nagsuggest sa akin. Nababalot din ng di pagkagusto ang mukha niya. Okay, may gusto ka na ba? Bakit hindi nila ako maintindihan? Kung mayroon akong babaeng gusto ko, siguro hindi ko na siya mabilang na beses na nabuntis. No.
I don't like any woman, sabi ko at umiwas ng tingin sa direksyon nila. Oh my God, my poor boy, is he gay? Totoo ba ang mga chismis? Narinig ko ang mahinang boses ng aking lola. Hindi rin ako bakla, sabi ko habang nakatingin ulit sa kanya. Napabuntong hininga siya. Okay, magka-baby ka na, pipili ako ng babaeng sobrang ganda, talino at lalo na sa virginity. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Bakit ganun? Ano ba naman ako? Bago ko pa matapos ang gusto kong sabihin ay pinutol na ako ni Lola. Hindi na kailangan ang sagot mo at humanda ka, sabi ni Lola at kasama sina Lolo at Daddy at lumabas na sila ng kwarto ko. Pagkaalis nila ay napatingin ako kay Daddy na nakatayo pa rin sa harapan ko habang nakatingin sa akin ng pilit ng ngiti. Daddy, sabi ko habang bumuntong hininga siya. Ang hiling ng lola mo ay makakita ng apo bago siya mamatay kaya gawin mo na. Alam ko ang nararamdaman mo ngayon. I'm sorry anak, tumingin siya sa akin ng may malungkot na mukha at lumabas na ng kwarto. Fuck, pagmumura ko. Pagkatapos ay nagsimula na akong maghanda at pumunta sa opisina. Na-late ako dahil sa drama nitong si Lola. Paglabas ko ng aming bahay ay dumating ang aking driver at binati ako. Tumango ako sa kanya. Sir, anong sasakyan ang gusto mong gamitin ngayon? Tanong niya. I hate this. Bakit hindi na lang pumili ng sasakyan ang lalaking ito at lumapit sa akin? The car I always use and remember it's Rolls-Royce Ghost. If you ever ask me this question again I'll cut your tongue. Tumingin siya sa akin ng may takot na tingin at tumango. Ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako. Napakarami kong trabaho ngayon at nagbabasa ako ng ilang mga dokumento. Tapos biglang pinahinto ng driver ko yung sasakyan. Sir, may tumatawid sa kalsada, sabi niya habang nakatingin ako sa daan at may nakita akong matandang babae na tumatawid sa daan. Tumango ako sa kanya at dumungaw sa bintana at may nakita akong nagpabilis ng tibok ng puso ko. Isang babae. Naglalakad na siya palabas ng ospital at nagpupunas ng mata. Umiiyak. Tapos bigla siyang tumingin sa direksyon ko. Naramdaman kong nakatingin siya sa akin pero alam kong hindi niya ako nakikita dahil sa bintana nitong sasakyan. Makalipas ang ilang segundo ay umiwas siya ng tingin at naglakad palayo. Damn, she was fucking gorgeous. The way she looked at my direction is. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Mayroon siyang natural na matingkad na kayumangging buhok na haba hanggang baywang at kulay abong mga mata. Bakit ganito bigla ang pakiramdam ko? Pinilit kong kalimutan ang pakiramdam na iyon nang magsimulang umandar ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang minuto ay pumasok ako sa aking opisina at hinubad ang aking coat habang itinapon ko ito. Muli akong lumingon sa likod at nakita kong nakalapag na ito sa sahig. Bumuntong hininga ako at muli itong kinuha at inilagay sa sofa. Tapos may pumasok na babae sa office room ko. What the fuck? How dare she? Sino ang nagpadala sa iyo dito? Tanong ko dahil galit na galit ako. President, I came here to ask if you want anything. What the fucking hell? Umiti siya ng nakakaakit. Ano, dumating ba siya para akitin ako? I need you to fuck off from my sight and you're fired, sabi ko habang nakatingin sa mukha niya na gulat na gulat. President, pinapakita niya sa akin ang nakakaawa niyang mukha. Fuck off, sigaw ko habang tumatakbo palabas ng opisina ko habang pinupunasan ang luha niya. Pagkatapos ay umupo ako sa aking upuan at nagsimulang magbasa ng mga dokumento na binabasa ko sa umaga. Biglang lumitaw sa isip ko ang kulay abong mga mata na iyon, may mga spells ba siyang ginamit sa akin? Shit, ito ang fucking naunang pagkakataon. Hello Sebastian. Nakarinig ako ng nakakainis na boses habang nakatingin sa direksyon kung saan ito nanggaling. Ano? Tanong ko kay Kent. Came to see you, sabi niya sabay upo sa sofa. Tell me what do you want this time? Bumuntong hininga ako at tumingin sa kanya. Gusto ko siyang suntukin sa mukha niya pero pinsan at best friend ko siya. There's a girl in the IT area, can I take her with me? She also agreed. I knew it, I fucking knew it. Fucking pervert bastard. Ilang babae na ba ang niloko mo sa kumpanyang ito? I mean dito, hindi sa ibang kumpanya ko. Tanong ko habang hinahagis ko sa kanya ang ballpen na hawak ko. In here I think it's only 15, napatingin ako sa kanya, parang wala lang. Fuck off. Sinimulan ko ulit basahin ang mga dokumento ko nang mabilis siyang tumayo. Good day bro. Ang ganda talaga ng mga dibdib niya, at pagkatapos nun tumakbo na siya palabas ng opisina ko bago pa ako makapag-aksyon. Sa wakas pagkatapos ng mahabang araw umuwi ako ng gabi. Pagkatapos kong maligo ay mabilis akong nagpalit ng sweatpants at t-shirt.
Pagkatapos ay bumaba na ako para sumabay sa hapunan dahil dapat magsama-sama ang lahat, anuman ang problema nila. Ito ay isang tuntunin. Pagpasok ko sa dining ay nakita ko si Lola na nakangiti at nakikipagkwentuhan kay Lolo. Pumunta ako at umupo sa upuan ko habang nakatingin siya sa akin. Nandito ka pala, Sebastian, I found a girl for you. She will be the surrogate and she has good qualities with her. Hindi ako umimik kaya nakinig lang sa kanya dahil alam kong hindi ako makakatakas dito. Before that, we should let her have nutrients because it will be important to the baby's health. So Sebastian, after 2 weeks you will have her. I clenched my jaw as she said that. Bakit gusto nila akong pilitin na magka-baby? I got her medical reports and the chances of pregnancy is very high after 2 weeks. So do it. Napatingin ako kay Lola at nakita ko ang pagkaseryoso sa mukha niya. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at nagsalita. I'll do it but, she can't know me and that she's giving birth to the heir of Madrigal family. Sabi ko dahil alam ko kung anong klaseng babae ang nabubuhay sa lipunan. Fucking gold diggers. Kung nalaman niyang isisilang niya ang baby ko, siguradong susubukan niyang samantalahin ang baby. Ayokong mangyari yon. Hindi niya alam at hindi niya malalaman. Sa oras na maipanganak niya ang sanggol ay kinukuha namin ang sanggol mula sa kanya at hindi na niya makikita ang sanggol pagkatapos nito. Yun lang, wika ni Lola habang nakaramdam ako ng sakit at lungkot sa aking dibdib. Kaya hindi rin magkakaroon ng nanay na tulad ko ang baby ko. Napatingin ako kay Daddy at may nakita akong kakaiba sa mukha niya. Malungkot ba siya? Alam niya ba kung nasaan ang nanay ko? Or surrogate din siya na pinili ng lola ko para sa kanya? Biglang napatingin sa akin si Dad habang binago niya ang kakaiba niyang mukha sa isang normal. Binigyan niya ako ng isang maliit na ngiti at tumingin kay Lola. Mama, ilang taon na siya? Tanong niya at napatingin din ako kay Lola. 20, sabi niya habang sinimulan niyang kainin ang pagkain niya. 20. Mas bata sa akin ng 4 na taon. Wala akong ideya kung anong klaseng babae siya at bakit siya pumayag na maging surrogate sa isang lalaking hindi niya kilala. But then I remembered that money can do anything. Natawa naman ako sa sinabi nito at nagsimulang ipagpatuloy ang aking hapunan. 2 linggo na ang nakakalipas simula nang makapasok ako sa malaking mansyon na ito. 2 linggo kong hindi nakita si Janos dahil hindi ako pinapayagang lumabas ng bahay na ito. Binibigyan nila ako ng masustansyang pagkain araw-araw. Nakaupo ako sa harap ng malaking bintana. Tumingin ako sa langit, dumidilim na at alam kong malapit na ang malakas na ulan. Bumuntong hininga ako at ngumiti dahil kahit anong mangyari ililigtas ko ang buhay ni Janos. Tapos naramdaman kong may pumasok sa kwarto. Young master will come tonight. Humanda ka at magkakaroon ka ng kalahati ng pera mo bukas. Matandang babae siya at inalagaan niya ako nitong 2 linggo. Siya lang ang nakatira sa malaking mamahaling bahay na ito at wala akong ideya kung anong yaman meron ang may-ari nito. I bet he's the young master that she just told me about. Hindi ba pwedeng lahat ng pera ko ay maibigay dahil kailangan ko ng pera ngayon? Gusto kong bayaran ang bayad sa operasyon ni Janos sa lalong madaling panahon dahil bubuhayin siya nito ngunit sa aking pagkabigo ay umiling siya. Magkakaroon ka ng natitirang pera pagkatapos mong ipanganak ang sanggol. Sumikip ang puso ko. Kailangan ko bang maghintay ng 9 na buwan? Tumango siya saka siya lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga ako at bumangon, saka ako pumasok sa banyo at naligo. Natakot ako, naisip ko na dapat ko itong harapin pero natatakot pa rin ako. Hindi ko alam kung anong klaseng lalaki siya at edad niya. Matanda na siguro. Naiinis ako pero binitawan ko ang isiping iyon habang iniisip ko si Janos. Ginagawa ko ito para kay Janos. Be strong, sabi ko sa sarili ko at naalala ang maganda at cute na ngiti ni Janos. That smile made me relax kaya bumuntong hininga ako at nagsimulang mag-shower. Paglabas ko ng banyo ay tiningnan ko ang oras at 8:20 PM na. Ilang oras ako sa banyo. Pagkatapos ko maligo ay nagpalit ako ng pantulog na binigay nila sa akin at dumungaw sa bintana. Umuulan na ng malakas, kumukulog at kumikidlat. Tapos pumasok ulit sa kwarto yung matandang babae. Inumin mo itong sabaw dali. Sabi niya at ininom ko naman. Darating si young master in a few minutes. Sabi niya habang bumibilis ang tibok ng puso ko at natatakot ako. Anong ginagawa mo? Tanong ko dahil kumuha siya ng 2 mahabang itim na tali at sinimulan niyang itali ang mga kamay ko. Hindi mo pwedeng makita si young master at di rin pwede hawakan, at nilagyan niya ng takip ang mata ko. Ano ito? Anong klaseng young master siya?
Maging masunurin ka at gawin ang anumang hilingin niya sa iyo. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.